Okay po. Sige, let's pray. Heavenly Father, thank you so much, Lord, for today. Thank you, Father God, for the opportunity, Lord, that we can study your word. And also, Lord, we acknowledge your presence. We know, God, that you are in our midst. You said in your word that if two or more gathered, Lord, in your name, you are there. And right now, Lord, we just lift up to you. Brother John, Lord, give him wisdom that comes from you, Father God. Ikaw, Panginoon, use him, Father God, to be your mouthpiece, to share your word. And also, Father God, may the Holy Spirit, oh Father God, be with him. And also, Lord, I pray for all of us who we're gonna listen. Lord, prepare our hearts and our minds, oh God, Lord, to receive your word today. We thank you. We give you back all the glory and all the praises. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Okay. sister. Share na natin ang ating PowerPoint. Thank you, Jimmy, again for your for your PowerPoint presentation. Okay. Galing. Yes, siya nagpe-prepare lagi. Sandali lang at gagawin Talagang natin. sukat na sukat niya yung ating topic. Yes. Okay. Take it away. I'm gonna be on the side. Or do you want me to be beside you? Side pa rin yan. Okay. Okay. So na-discuss nyo na pala yung 5, no? So ito yung huli, no? Even in the impossible. Naririnig nyo? Yes po. Okay, thank Okay. you. Okay, nasa number 6 week na tayo, oppressed and delivered. Ako'y nagpapasalamat na binigyan ako ng opportunity na, makapagsama sa inyong Bible study. Kayo, talagang faithful kayo sa pagsama-sama para matuto ang mga salita ng Panginoon. Talagang praise God sa inyong faithfulness. Thank you din sa present. Ako, pasulpot-sulpot lang ako dahil. Anyway, ang topic natin ay inapi at pinalaya, week 6. So, gusto ko sanang basahin muna yung buong text, no, sa Luke. Okay. Bago natin, ako na magbabasa. Okay. Bago natin pag-aralan tong bawat verses, no? Pero alam ko ang main verse nito is verse 18 and 19, di ba? So, ikaw lang muna magbabasa. Ako lang. Makikinig lang. Okay. Ito, sa Luke 8, verses 26 to hanggang saan ba to? Hanggang sa verse 38. Ito yung bago nito, na-experience ng mga apostle kasi umalis sila doon sa pinanggalingan nila at nandun sila sa lake, no? Pero nagkaroon ng malakas na storm. Natutulog si Jesus dahil napagod siya. So, natakot yung mga apostles niya. Sabi ni Jesus, wala kayong mga faith. So, talagang pati si Jesus inutusan niya yung bagyo tsaka yung alon para tumila at na-amaze yung mga disciples. Ngayon, after nun, dito sila napunta sa region ng Gerasenes. Ang title is Jesus Restores a Demon-Possessed Man. So, start tayo ng verse 26. So, they sailed to the region of Gerasenes, which is across the lake from Galilee. When Jesus stepped ashore, he was met by a demon-possessed man from the town. For a long time, this man had not worn clothes or lived in a house, but had lived in the tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, shouting at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of Most High God? I beg you, don't torture me." For Jesus had commanded the impure spirit to come out of the man. Many times it had seized him, and though he was chained hand and foot and kept under guard, he had broken his chains and had been driven by the demon into solitary places.
Jesus asked him, "What is your name?" "Legion," he replied, because many demons had gone into him. And they begged Jesus repeatedly not to order them to go into the abyss. A large herd of pigs was feeding there on the hillside. The demons begged Jesus to let them go into the pigs, and he gave them permission. When the demons came out of the men, they went into the pigs, and the herd rushed down the steep bank into the lake and was drowned. When those tending the pigs saw what had happened, they ran off and reported this to the town and countryside. And the people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they found the man from whom the demons had gone out, sitting at Jesus' feet, dressed and in his right mind, and they were afraid. Those who had seen it told the people how the demon-possessed man had been cured. Then all the people of the region of Gerasenes asked Jesus to leave them because they were overcome with fear. So he got into the boat and left. The man from whom the demons had gone out begged to go with him, but Jesus sent him away, saying, "Return home and tell how much God has done for you." For the man went away and told all over town how much Jesus had done for him. And yun ang huli. Amen. So yun yung ating yung topic na yan. Ito yung kwento, yung inapi at inalaya. So, ang tanong dito, is there something many people like, but you don't find appealing? What is it and why? Sa Tagalog, meron bang bagay na gusto ng marami pero hindi naman maganda para sa iyo? Ano ito at bakit ayaw mo sa bagay na ito? Meron bang gusto mag-share? Meron bang bagay na gusto mo, Mhm. gusto ng marami pero hindi naman maganda para sa iyo? Yeah. Siyempre, karoon ng gusto niya ng vanilla ice cream. Marami, pero ayaw mo. Bakit hindi? Ba't ayaw mo sa bagay? Kasi tataba ako. Kasi puti. Ganun. Sige, ako meron. Oh, sige. Kasi di ba usong-uso naman talaga ngayon yung coffee na pagkamahal-mahal. Lahat ng tao yata parang yun na lang yung nagiging ano nila, para bang kung iisipin mo lang naman, di ba? Pwede ka namang mag-coffee sa house, pero di ba, sometimes it will cost. Naalala ko may pinuntahan kami na isang coffee shop dito sa May Danghari, it costs 300 coffee lang. Wow, So, mahal. pero ang dami-dami talagang tawag na nagpupunta doon kasi of course the ambience. Pero yung pagkamahal-mahal na coffee na yun, kung iisipin ko, parang hindi ko bibilhin yun. Parang hindi ako magpapaka I mean, hindi naman sa kuripot ako or what, parang hindi practical for me. Pero siguro yung for others, o baka sa panahon ngayon, yung mga generation talagang okay lang sa kanila gumastos ng ganun kalaking amount for coffee. And at the same time, hindi rin ako pwede kasi I am a diabetic. Di ba? Hindi ako pwede sa mga ganung sugar. So, okay na ako sabi ko, magdadala na ako ng kape dito. No, sticky, ilalagay sa hot water. Pero sa mga meron naman, wala naman problem sa pagpupunta sa mga coffee shop. That's So, a good yun point. lang. Yeah. Yeah, para in ka, di ba? Yung mga pupunta ron, in siya. Wow, Wow, Starbucks. Starbucks. Pero ang mahal-mahal. Yes, Dito, ang mahal. magkano isang coffee sa Starbucks? Kung special pa, abutin ka ng over $5. Ako, araw-araw ka gano'n, laki ng gastos mo na. Ano bang $5? 55? 57 ngayon, di ba? Tapos Pero times mas may mahal na bro compared to Starbucks. Ito yung bago kasi like dito sa Las Piñas, si Villar yung maari ng most of the coffee shop. So si Villar daw is galit sa Starbucks. Gusto niya talaga na mawala yung Starbucks Pero here in the Philippines. gusto ng mga tao yun, gusto nila. Pero nagtayo siya ng own coffee shop which is more expensive. Pero hindi naman masarap. Pero parang sabi ko nga, kaya ang tao pa rin, nasa Starbucks pa rin. Kasi kulay niya yung coffee. Ganon. So pag may mga meetings kami doon, tubig na lang yung inaas ko. Villar. Bilyar. Sorry.
My bad. Di ba mayaman na yun? Gumawa pa siyang coffee shop. Galing niya, no? Ay, sana hindi marinig ni Bilyar ko. Oo nga pala, recorded. I'm sorry. I'm sorry. Okay, thank you for sharing. So, Thank you. so who are the people you always share your good news with? Sino ang mga taong lagi mong binabahaginan ng mga magagandang balita tungkol sa iyo? Siyempre, di ba? Kung loved ones mo, siyempre, Siyempre. trusted mo na sila eh. Yes. Meron ba sa inyo na ibang pinagsasabihan nyo ng good news, hindi yung asawa nyo? Patay ka. Ako anak. Anak. Kasi po yung minsan interested yung partner ko eh. So yung anak na lang. Ang hirap ako kapansin ng magpapansin ba? Ang hirap po makakuha ng Eh, paano napakatahimik na naman ng asawa mo kaya 'di ba? Contented naman siya. Okay. Yes, ma'am. Yes, dear. Yes, dear. So aside from asawa, syempre ikaw muna. Mm. Tapos ang hindi kumpleto kung hindi mo sasabihin kay mami. Mm. So, kwento kay mami, ganyan. Maganda na i-share sa yung good news sa yung tumutulong sa iyo spiritually katulad ng mga sa pastor, di ba? Yung pastor namin. Pastor Chito namin talagang yung servisyo niya sa Panginoon para alagaan kami sa Word of God, talagang Gano'n na lang. gano'n na talaga eh. So, galing. oo, talagang alagang-alaga niya kami at mahal na mahal namin siya. So totoo nga kasama namin siya ulit sa sa mission work sa Pilipinas. Babalik kami sa Pilipinas. Yun pala yung isa pang papuri namin dahil nabili na namin yung ticket at nakabook na kami dun sa una naming pupuntahang church sa Naga. So, praise God. So, ayan. Yeah, tapos sa Naga punta kami late. Yeah. Third. Have you ever had a bad habit? How did you get rid of it? Nagkaroon ka na ba ng bisyo? Masamang bisyo? Paano mo ito naiwasan at naalis sa iyong buhay? Ako Wala. noong araw, marami akong bad habits na hindi kanais-nais. Yung hindi ko pa kilala ang Panginoon. At yung paninigarilyo, yung pagda-drugs, maski dito sa States, nadala ko rin dito, yung paglipat ko dito sa States, kalang Pilipinas. At nakilala ko yung Panginoon, talagang nawala yung bad habit niya kasi minsan na-addict ka na sa paninigarilyo, di ba? Nawala yun, talagang malaking pasasalamat sa Panginoon. Yes, Lord. At hindi na ako malungkot. Nagkaroon ng maraming kumbaga brothers and sisters in Christ, talagang pamilya. So Tama. kayo? Kayo naman? Ako actually wala naman talagang bad Bisyo? habit. Good girl. Sorry. Yun ang sabi mo. Wala po talagang hindi kayang uminom ng mga drinks talaga hindi kaya. Hindi kaya yung yun. Ano po siguro ng mga dalaga, sayawan, mga ganun po pero hindi naman talaga natural lang naman po 'yun. Yeah, yung Pero pagpapanood ng teleserye, yan, bad habit din minsan yan. Diba? hindi po. Hindi po. bibigyan ng example, yung mga iba-ibang temptation na nakakasira sa ating sa ating pag-walk sa walk with Jesus, di ba? May bad habit din ako. Dati ang bad habit ko is worry. Yun yung yung bang Minsan naman lumalabas din yun eh. Oo, lumalabas pero wouldn't you agree mas positive ako ngayon kaysa nung I always remind. wow, ikaw na naman bida. Hindi, totoo naman eh. Katulad yung kulay ng bahay ng binibenta namin. Bago kami binibenta ng bahay ngayon, inayos namin. Kasi itong bahay na to, matagal na hindi inalagaan ng may-ari. So ilang years na sila doon, hindi inayos. So ang dami sira. So kailangan talaga ng overall, talagang makeup talaga lahat. Yung pinili niyang kulay, una,
sage yung color ng labas. Mhm. Tapos yung pagkabagong pintura pa lang nakita namin, ayaw niya. Sabi, pag-pray mo na magbago yung kulay. Di ba nagbago nga Oo yung nga, kulay? pinag-pray ko na tanggapin ni Cielo yung kulay. Yung pala pinag-pray mo, Oo. hindi yung kulay. Yung pinag-pray mo na matanggap ko. Matanggap mo na yung kulay. At Okay na yun. nagustuhan mo naman. Diba? Next na. Worry siya ng Yeah. worry. Pag-pray mo. Paano naiwasan? Kasi pinag-pray. Mm-mm. Ganito ba? Warrior din ba, Ate Shelo, is habit pala yun? Pag lagi mong ginagawa, pag lagi Warrior. nangyayari sa'yo. Medyo number 1 po ako dyan sa warrior. Ayun pala meron. Hindi, kasi kaya ko naman siya kinonsider na bad habit. Kasi ang worry, ibig sabihin, parang nakalimutan mo na meron kang Panginoon na sasagip sa'yo, di ba? Yes, walang trust kay Lord. Alam mo, Aral yes. mo. So, mga anak namin babae, tatandaan namin. Magti-30 tsaka magti-26. O 26 na. Magti-26. Oo, sa October. Nag-worry pa rin siya pag lumalabas yung mga bata, mga anak namin. Bayaan mo na. Ay, ganun. Okay, Hindi sorry. talaga- Next. Next na nga. Warrior pala. Pareho Ako pala kami Shelo, warrior. Oo nga. Okay, next. Habit pala po yun. Sorry po, waksi na namin. Ayaw Oo namin. nga. Tayong dalawa, Ani, we're gonna work on. Okay, next. Okay, ito na yung main verses ng ating Bible study tonight, yung oppressed and delivered, inapi at pinalaya. So sa Luke 8:28-29, ito yung balik. So, ano yung ulit, basahin ko ulit. When he saw Jesus, he cried out and fell down before him and said with a loud voice, "What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, do not torment me." For he had commanded the unclean spirit to come out of them, out of the man. For many a time it had seized him. He was kept under guard and bound with chains and shackles, but he would break the bonds and be driven by the demon into the desert. Amen. Sino gusto magbasa sa Tagalog naman? Ani, ikaw na kaya? Ako na lang po. Okay. Lucas 8:29. Nang makita ni Jesus ay nagsisigaw ang lalaki, napagtira pa at sinabi niyang malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag na akong pahirapan." Ganoon ang sinabi nito sapagkat inutusan ni Jesus na lumabas ang masamang espiritu. Madalas itong sinasapian ng masamang espiritu at kahit ito'y bantayan at tanikalaan, ang paat kamay, pinaglalagot-lagot lamang nito ang mga iyon. Siya'y dinadakila ng demonyo sa mga liblib na puok. Oh, grabe, no? Grabe siya, no? Tsaka, Mm. kung mapapansin nyo, no? Ang lalaki to, ang man na tinutukoy ni Jesus dito, hindi binanggit yung totoong pangalan niya. Di ba? Mhm. He's unnamed, unknown man. Hindi binanggit sa Bible kung sino siya. Pero dito, tinanong siya, ang sagot legion kasi maraming demonyo na sa loob niya. Talagang possess siya, no? Biro mo, kaya napakalakas niya dahil yung lakas ng demonyo ang nagpapalakas sa kanya at hindi na nakaya ng mga na i-bound ng chains at shackles. Sa lakas niya. Para bang si Samson, pero ang lakas ni Samson galing sa Panginoon. No? Ito naman ang lakas ito galing sa demonyo. So oppressed and delivered. No? Oppressed comes in many forms, not just demonization. Some of us may not experience such an extreme form of oppression, but the enemy could oppress people in different ways. In this story, a man severely oppressed by a demon needed deliverance. Jesus was the only one able to free him from his bondage. Ang ganda, no? Sarap ng storya na to, no? Dahil biro mo, oppress siya, sobrang oppress talaga to, no? Demonyo hindi lang isang demonyo, libong demonyo ang nag-oppress sa kanya. At kaya nga siguro
sinusugatan niya yung sarili niya, no? Kasi parang gusto niya paalisin yung demonyo sa katawan niya, pero hindi talaga eh. Gusto na sa loob niya ng katawan niya. Siguro dati tong taong may nangyari na kaya siya na-possess, no? Walang faith. Pero isipin mo, Pap, dahil sa siya'y ganun, right? Nahiwalay siya sa pamilya niya. Mhm. Siguro hindi, lalo na kung ganun ang ugali niya, hindi kumbaga talagang initsipwera na siya Oo nga. di ba? Pero ito rin deeper meaning naman to, no? Bakit itong tao tinarget ng mga demonyo? Napakadami pa nila. Si Jesus naman, bakit di siya pinuntahan doon? Di ba? Kasi may plano ang Panginoon sa taong ito. At mababasa natin mamaya yan. Kaya warning sa atin lahat, no? Habang malapit tayo sa Panginoon, lalong lumalakas ang kalaban natin. Kaya dapat lagi tayo consistent sa ating faith sa Panginoon. So today, as we look closer at this story, let's be in faith. If Jesus could deliver people from severe forms of oppression, He could free us and those around us from whatever holds us in bondage too. Number 1, there was an oppressed man in need of deliverance. Number 2, Jesus brought deliverance. And number 3, Jesus brought restoration. Sa Tagalog, may isang lalaking inaalipin ng masamang espiritu na nangangailangan ng kaligtasan. Pangalawa, nagdala si Jesus ng kaligtasan. At pangatlo, ipinapanumbalik tayo ni Jesus. So there was an oppressed man in need of deliverance. Yun yung number 1, no? Sa Luke 8:27, when Jesus had stepped out on land, there met him a man from the city who had demons. For a long time, he had worn no clothes and he had not lived in a house but among the tombs. Dali lang. So, di ba, binanggit to yung story nito bago si Jesus at yung apostle pumunta sa land nito, di ba? Biro mo, no? Na-experience nila Jesus sa mga apostle yung malakas na storm. Yeah. So, talagang ang kalaban talaga, no? Talaga sisirain talaga ang paraan mo para mapunta dito sa yung purpose sa purpose ng Panginoon sa iyo. Talagang ang kalaban i-stop ka sa kung ano man 'yon, no? Kaya talagang we have to be aware sa kalaban natin, no? Totoo 'yan dahil ang kalaban natin hindi lang tao yung nakikita sa kalaban natin, masamang spirito rin eh. So ito yun, inaano ko lang yung itong story na to, no? Kasi pagkatapos ng boat ride nga, ito nga out of the land and met him a man from the city who had demons. For a long time had worn no clothes. Talaga, no? Merong talaga pag nakedness, parang evil talaga, no? Yung nakita mo sa mga ibang tao na wala nang mga bastos na talaga. Yeah. Mga possessed na talaga sa yun eh, parang di na sila na sa kahiyan. He not live in the house but among the tombs. Nakakatakot yun, no? Sa Tagalog naman, ako naman magbabasa. Okay. Lucas 8:27. Tama ba yun? Anyway, pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking taga roon na sinasapian ng mga demonyo. Matagal na itong hindi nagsusuot ng damit, ni ayaw ring tumira sa bahay kundi sa mga kuwebang libingang namamalagi. Wow. Grabe, no? Palagay ko naman kahit na gusto niyo tumira sa bahay, ayaw naman siguro siya patirahin ng mga kamag-anak niya. No, ibang tao. No? Kasi takot sa kanya. Diba? Ilang beses tayo nakarinig na nalaman natin na, uy, ano yan? Drug addict yan. Diba? Oo nga.
Diba? Tapos Grateful. iniiwasan ng mga tao dahil Mhm. pag may darating na alam mo na drug addict yun pag dumating sa bahay mo kung ano na yung Nanakawin. No. tinitira mo kung may nananakaw na sa'yo. Mm. Diba? Ganun ang hindi naman sa judgmental pero yun ang natural diba? Natural Opo. reaction. Oo, tsaka hindi lang gagawin nila. Oo, yun din. Oo. Grabe. Ito, number 2 na to, no? So, there was an oppressed man in need of deliverance. The number 1 pa rin, explanation. Explanation. Jesus had just arrived in the town of Gerasenes when he met a man who was opposed by a legion or thousands of demons. He was driven insane, walked around naked, isolated, live among tombs and in the desert. No one could or wanted to help him. They may have stayed away out of fear. If this happened today, some people may be cautious around such a person and be reluctant to help. Why do you think the man seemed to be a hopeless case? Bakit nga ba? Siya hopeless. Oo. First of all, sa Tagalog. Oo. Sa tingin mo, bakit may tuturing na walang pag-asa ang sitwasyon ng lalaking inaapi ng demonyo? Nakakatakot eh. Yung number 1, di ba? Opo. Yan, nakakapanood tayo ng pelikula ngayon, pero ngayon hindi ako nanonood ng gano'n. Pero dati, para bang, wow, kalaban ng espiritu ng kalaban mo eh. At baka ikaw rin mahawa o maposes ka rin. Actually, yan ang reason kaya ayaw ko nanonood yung mga horror films. Talaga pinagbabawal na talaga sa atin yan sa Christian. Oo. Shake, rattle, and roll, yung gano'n. Kasi ayaw mo introduce yan sa sa pag-iisip mo eh. Oo, tama. Yun ang pintuan ng demonyo sa mga tao eh, yung pagpapanood ng mga ganon. Oo. At pinapayagan ng yung mga tao, yung mga nanonood yan, nakakalungkutan na wala talagang hindi talaga sila. Horror. Ayaw ko talaga. Madali. Diba? Ay, Ate Shell, Kuya John, pwede mag-share lang? Oh, sige. Kasi Arlene. I remembered kasi nung college kami, kasi ako kasi na-born again ako when I was in college, 1985, first year college pa lang ako noon. So, lahat kami magkakasama sa bahay are all Christian. May mga pinsan kami na tumira sa house namin na parang nagre-rent din sila. And then, may isa kasing kasama doon na pamangkin ko rin siya, pero alam mo yung malalim na tao. Kaya nga sabi nila, usually yung na-oppress, kailangan daw, for us to hindi tayo ma-oppress. Yung bang mababaw lang kaligayahan. Kasi pag sobrang, malalim yung tao and very serious. Minsan yun yung mahirap. Minsan, kaya di ba kasi this is, ang kwento dito, di ba, an oppressed person. Hindi naman siya yung basta possessed lang. So, minsan, kaya nga na-question din kami nung sabi namin, can a Christian be also oppressed? Kasi born again na yung kamag-anak namin na to, and then nagkaroon siya ng oppression. So, yun pala yung sobrang pag-iisip, yung sobrang mag-isip ng malalim, and then hindi na nakayanan, that's why nagkaroon ng oppression. So, nag-isolate, after ng isolation, is, naiba na talaga, minsan may time na hindi ka kilala. So siguro it's still an attack from the enemy kasi nga hindi kinaya ng mind niya dahil masyadong mag-isip na or which siguro warrior at the same time napunta sa oppression. Pero hindi naman kami natakot during that time, magkasama kami. Minsan pumapasok kami sa room. Kasi di ba mayroon naman tayong authority. God has given us the authority. Right. Di ba to cast out demons, ganon. So na-experience namin yon. Then gumaling yung pamangkin namin na yon. Until now, pa rin siya, is a Christian, single nga lang, hindi na talaga nagkaasawa. Pero pag titingnan mo talaga siya, talaga makikita mo na pinagdaanan niya yung oppression. Pero yun nga, kailangan careful din talaga tayo kasi kaya nga sometimes, diba, maging mababaw lang. Yung bang, it comes na mag-isip kasi doon nag-i-start. And then don't isolate yourself kagaya nito. 'Di ba? Isolate siya
Oo, na talagang there's a familiar spirit, there's a demon. Talagang na hindi natin nakikita. And diyan po nakikita kanya nag-iisa, talagang andun sila. Talagang ano Oo. kanila. Kaya nga, di ba, maganda rin na maging surrounded tayo ng mga Christian people, Right. like here, di ba, is very Yan ang healthy. kailangan natin eh. Fellowship ng So, pag may problema ka, don't meditate on your problem. Okay Oo. lang i-outpour mo sa mga Doon kamag-anak talaga mo na, and then to the Christian people. Pero So, talaga, ganun lang. may tanong ka, di ba, Arlene, na Kristiyano ka, na-oppress pa rin. Totoo yun, na-oppress tayo mga Kristiyano. Lalo ngayon, di ba, sa ibang part ng mundo na mga Muslim pa yung mga kalaban, di ba, na-oppress yung mga Christian doon sa mga ibang lugar, di ba? Katulad doon sa storya lang ni Saul. Saul pa pangalan niya, di ba? Siya ay isang parang para siyang tawag ito high priest, no? Yeah. Ang ayaw niya yung mga born again Christian, at siya ang nagpapaano sa kanila, persecute, ino-oppress niya. Pero ang mga Christian naman nagsasama-sama, lahat naman sila, no? Hindi naman sila solo-solo lang, you know. At ang Panginoon lagi na protekta naman sila. Pero si Saul, being an oppressor, na-oppress din afterwards. Dahil nagkaroon siya ng encounter with Jesus Christ, di ba? Yung on the way to Damascus. Pero ibang topic na to. Pero at the same time, yung naging follower din ni Jesus, na-oppress din siya ng mga Romans, mga unbelievers. So, nangyayari talaga yan, maski sa Kristiyano, na-oppress din. Pero ito ang ating pinag-aaralan ngayon, yung parang extreme oppressed dahil possession ng demonyo eh. So yung mga iba rin, katulad naman ng pastor namin, kapwa Kristiyano, na-oppressed din siya sa harap pa ng during service pa. Na-witness namin ni Shelo yun. Pinagsabihan siya ng masama doon sa during the after ng malapit na matapos yung service. Kinuha yung mic, nagsalita ng masama tungkol sa pastor namin. Oo, nangyari yun sa church namin. At ano naman yung tao na yun na natanggal din sa church, no? At hanggang ngayon kasi siloso kasi masyado. Anyway, nangyayari yun. Na-oppress pati Kristiyano. Pero nung kumapit tayo sa Panginoon, lalong lumago naman yung church. Lalo lumago naman yung church. Natanggal ng ibang members, dumagdag naman yung mga talagang faithful sa Panginoon. Yes. Ito, number 2 na to. Okay. So, Jesus brought deliverance. So Luke 28 to 29 and 32. Okay. So, when he saw Jesus, he cried out and fell down before him and said with a loud voice, What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, do not torment me. For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For many a time it had seized him. He was kept under guard and bound with chains and shackles, but he would break the bonds and be driven by the demon into the desert. The 32. Now a large herd of pigs was feeding there on the hillside, and they begged him to let them enter this. So he gave them permission. Jesus gave them permission. So anong Tagalog. sa Tagalog, sinong gusto mong basa ng Tagalog? Nawala si G, gising ka pa, G? Ako na. Lalaki ako pa. Lucas 28:29-32. Na makita si Jesus ay nagsisigaw ang lalaki. Nagpatira pa at sinabi ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Ganon ang sinabi nito sapagkat inutusan ni Jesus na lumabas ang masamang espiritu. Madalas itong sinasapian ng masamang espiritu at kahit ito'y bantayan at tanikalaan ang paa at kamay, pinaglagot-lagot lamang nito ang mga yon. Siya ay dinadala ng demonyo sa mga liblib na pook
Samantala may malaking kawan ng baboy na nagsisikain sa isang bundok na malapit doon. Nakiusap ang mga demonyo na papasukin sila sa mga yun at pinahintulutan naman sila ni Jesus. Okay. Amen. Ito no, para bang yung nabasa natin, no? Para bang nangyari yun? Di ba? Sa baboy. Paano nangyari yun, di ba? Oh. Pero yung mga tao, yung mga naka-experience, yung mga apostle na experience nila yun, yung nakita nila, na-witness nila yun. So, tanongin natin sa sarili natin, bakit sa baboy ang ginamit na doon sila mapapunta, di ba? Ano ba ang simbolo ng baboy nung araw? At ang iba naman sabi nila dahil nga isang unclean animal, di ba? Marami. Oo. Pero that time isipin din natin na baka yun ang kinakain ng mga kalaban nila, yung mga Romans na nagdo-dominate ng area na yon. Para mabawasan yung pagkain ng kalaban. Kaya pinayagan ng Panginoon. So maraming mga haka-haka bakit doon. Pero sa tingin ko, para lalong mapag-usapan itong nangyari. Kaya yun ang sinadya, yun ang talagang pinayag ni Jesus Christ na mangyari. So ito, basahin natin itong Jesus brought deliverance. Jesus has authority over everything, even demons. Jesus commanded the unclean spirits to come out of the man, and they recognized him as the Son of the Most High God. Out of fear, the legion of demons begged Jesus not to condemn them yet into the abyss, but to let them inhabit the pigs on the hillside instead. And so he let them. Because of his presence and authority, the man was now free. This showed that Jesus is truly the Son of God sent by the Father. When we call on the name of Jesus, we too can experience deliverance from oppression. Amen. Amen. According to Luke 4:18, what did Jesus come here to do? Tingnan nga natin, Luke chapter 4, Mhm. verses 4:18. Oops. Okay, sinong nakabukas ang Bible dyan? Luke chapter 4, verse 18. Okay. The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Amen. Ito pala. Nandiyan pala. Ito naman, anong to? Siguro to New Living Translation. The Spirit of the Lord is upon me, because he anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering the sight of the blind, to set at liberty those who are oppressed. Sa Tagalog, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi. Amen. Okay, number 3. Jesus brought restoration. Sa Luke 8:35. Then people went out to see what had happened, and they came to Jesus and found the man from whom the demons had gone sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind, and they were afraid. Aba, Ba't nakabihis na siya. Ba't natakot yung mga tao? Ba't nga ba siya bakit nga ba sila natakot? Nga eh. Ani, pakibasa nga ang Luke 8:35 Tagalog. Yes po. Lucas 8:35. Lumabas ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo siya sa paanan ni Jesus, nakadamit na at matino na ang isip. Sila'y lubhang natakot.
Bakit nga ba sila natakot? Okay, ano pa napapansin niyo dito sa verse na to? Yung Base lang. dating nakahubad, nakadamit na. Mhm. Okay. Di ba? There's something about yung talagang naked ka sa wala ka ng pakialam na possess ka, di ba? Ito, Isip. na-close na. Nasa tamang Nasa tamang isip na. Pero ang reaction ng mga taga roon, natakot sila. Mhm. Kasi parang di sila sanay na nakita yun, ano? Mhm. Anong miracle na nangyari dito? Sobrang parang heavy, man. So Ibig Jesus did okay. May sabihin ka? Ani? Ibig sabihin lang po yan, walang imposible sa Panginoon talaga. Amen. Talaga. At saka talagang siguro yung pakaramdam ng yung possessed man na set free na siya, talagang laking pasasalamat niya sa Panginoon. Yes, At opo. nandun siya, katabi pa si Jesus Christ, Mm. you know, at para bang ano pang gusto kong mapakinggan sa iyo, diba? Parang maasa talaga siya ng marami pang gustong malaman. So Jesus Yes, did more than just set the man free. After the demons had gone from him, the man was in his right mind. Jesus had restored the man's identity, dignity, sanity, and place in society. Moreover, Luke 8:38-39 records that Jesus gave him a new purpose. The man was used by God to tell his community and the whole city about Jesus and what he had done. As followers of Christ, we are empowered to bring his restoration by the Holy Spirit to the broken places in our communities. Amen. Amen. So, sinong gusto mong magbukas ng basahin yung John 10:10? John 10. Naka-memorize nun. Say about the devil, about Jesus. What does John 10:10 say about the devil, John- about Jesus? Ayan, ito na. John 10. Ayan. John 10:10. Basahin ko, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Amen. Amen. Ang laki ng contrast, no? Eileen, Tagalog. Tagalog. Where's the Tagalog? Tagalog is Hindi there. makita. Sa baba. Hindi makita Tagalog. Yung magnanakaw. Ako na lang. Okay, Annie, go ahead. Yung magnanakaw, magnakaw, pumatay at manila. Napalito, matupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Amen. Amen. Ay, sa atin. Ang gandang ang gandang promise, no? Sa atin. Yes. Madalas kong i-quote yung verse na yan, Papa. Kasi kapag di ba? Madaling memorize it. 10:10 eh. John 10:10. Kasi John 10. ang John, ika-10th letter ng alphabet. 10:10. Si Kuya John 10. Ngayon ko lang napansin. So, ito, madalas kong i-quote yan. Kapag yung sa mindset ba? Sa mindset kasi kapag, halimbawa, nakarinig ka ng bad news, sasamaan loob mo. Or, pag nakarinig ka ng chismis, nagagalit ka. Tapos yung, halimbawa yung gano'n ba, nauudyo ka, kasi lalo na katulad na sabi mo, Papa, pag lalo kang lumalapit sa Panginoon, lalong maraming ginagawa ang kalaban para malihis yung purpose mo, right? So, pupunta ka ng church, nandyan yung merong badyos ka maririnig, o kaya Mag-aaway kayo mag-asawa. mag-aaway na mag-asawa, right? Nangyayari yun. So, madalas yun yung temptation ba na ganon. So, we need to be aware na, ano ba to? Ito ba ay, ang asawa ko ba talaga gumagawa nito o ang kalaban ang gumagawa ng paraan? Ginagamit yung asawa. Kasi the thief, kapag hindi ka peaceful sa sarili mo, hindi yun gawa ng Panginoon kasi wala kang peace. Kasi Jesus is peace, right? So kapag naman mo na kagad na, ba't ako nag-worry? Ba't ako nagagalit? Ba't ako naiinggit? Ganyan. We need to have a self-check. Tayo ba ay
ito ba, tayo ba'y tinutukso ng demonyo na magkasala, right? Because the thief comes to steal your joy, steal your dreams, and destroy your relationship. So kailangan Kayo ba tayo naka-experience na kayong nanakawan? Meron ba sa inyo na experience na nanakawan? Kasi kami ni Cielo, yung bagong kasal kami, nanakawan kami ng may nakapasok sa aming condominium at daming ninakaw. 'Di ba? Ang sama ng pakiramdam, 'di ba? Parang na-violate ka. Opo, tama. Yeah. Parang ayaw mo na tumira sa bahay na 'yon dahil yung ang ginawa namin, palipat kami sa ibang lugar. Hindi maganda yung feeling na nakawan ka eh. Saka hindi mo alam kailan darating yung thief. Ganon din ang kalaban yung mga demonyo. Hindi mo alam na kailangan atakihin eh. Kaya laging handa ka dapat. Laging handa. And paano ka maghahanda? Always walk with the Lord. And you walk with the Lord kapag laging, nagpa-fellowship with fellow believers para makapagpaalala sa iyo ang pagmamahal ng Panginoon, mga pangako niya, yung pagbukas natin ng Bible. At miski tayo magsarili, siguro nakakatulong din yung, malakas, hindi lang siguro, talaga nakakatulong yung makapakinig ka ng praise and worship songs, mga positive songs ba na nagbibigay puri sa Panginoon. Kasi nare-remind ka kung ano yung pagmamahal ng Panginoon. Amen. Amen. So people respond to miracles differently. The man who received the miracle found new life, joy, and purpose in Jesus. Sadly, the people around him, even though they had witnessed the drastic change in the man, were filled with great fear. Sa Luke 8:37 yun. In the same way, not everyone will rejoice with us, recognize who God is, or draw near to him. But that should not stop us from praying for miracles or preaching the gospel. Yes. As God continues to do miracles in our lives today, He will make Himself known to the world. Amen. Amen. So, Luke 8:37, ulitin natin. Then all the people of surrounding country of Gerasenes asked him to depart from them, for they were seized with great fear. So he got into the boat and returned. Tagalog ako. Lucas 8:37. Kaya nakiusap kay Jesus ang mga Heraseno na umalis na lamang siya at kanilang lupain sapagkat sila'y takot na takot. Kaya sumakay siya sa bangka at umalis sa pook na yun. But ano yung reaction ng mga tao doon? You know? Siguro talagang mga tao doon malakas yung kanilang stronghold, tsaka siguro nagsisilbi sila sa ayaw kay Jesus Christ. No? Mga demonyo na talaga yung mga kasama nila doon. Diba? Parang malakas yung ng demonyo, kaya pati sila parang, bakit sobrang takot na takot sila? Nakita nila yung miracle, di ba? Nawala yung mga legion. Thousands of demon na nawala sa tao na yun. Talaga iba-iba ang reaction ng mga tao. No? Yun, miracle, nakita nila, nangyari. Dapat yun, sila, wow. Wow, you are truly our Lord, right? Pero itong mga to, ang reaction nila, takot na takot. Takot na takot siguro sa judgment ng Panginoon. Maaari nakita nila na... Hindi, ibang Panginoon nila eh. Parang dapat si Jesus Christ, hindi sila takot, di ba? Oo. Dapat lalo silang, wow, what a miracle, that they should rejoice. Isip ko naman, bakit natakot na takot dahil na-feel sa mga boss nila. Yung... Hindi, ang feeling ko dito, takot na takot sila na sila ay not worthy. Na sila ay papupuntahin na rin sa sa babuyan. Palagay mo. There's something na iba talaga reaction ng tao pagka may nagbago ka, naging born again ka, naging Kristyano ka. Hindi naman lahat ng napagsabihan mo na natutuwa sa iyo eh. Iba naman
Iba naman na, asa rin ka pa, di ba? Wala yan. Para kang sumali sa kulto, ano? Kaya sabihin nila sa ibang kaibigan nila, uy, huwag kayong makinig dyan. Oo. Ah, Mhm. Diba? Iiwasan ka na. Na? Naramdaman Alam, niyo na ba yun? minsan po, opo, yes. Kasi minsan po kasi hindi naman natin nila lahat po, pero minsan sarado po kasi yung kaisipan natin. Try to Mm. kinig tayo kung ano yung magandang balita. Andin pong yung hindi naman po karapat dapat, di huwag niyo pong isabuhay. Ganun lang po yun. Mm. Ano po yung sa tingin ay mas maganda po para sa ikabubuti ng bawat isa, para sa Panginoon, ay gawin po. Yeah. Ganun. Yeah. Kasi minsan Yeah. masakit yung salita na, naku, ano yan, huwag kang makinig. Oo, sa totoo lang po. Like, like Diba? Jehovah. Jehovah po, every po talaga sila yan, is Saturday po talaga, nag-iikot sila. Andin po may babasahin po talaga sila, may babasahin, andin magbibigay po. May Mm. mga sila short na sasabihin sa inyo. Ganun lang. Tapos nakadamit po talaga sila, ikot-ikot sila. Minsan, Nakabihis talaga. po. Pero siyempre tao lang din po. Siyempre ay busy ako, ganun, 'di ba? Pero parang nakaka-hurt din naman. So tanggapin natin yung babasahin na binibigay nila, and then basahin kung kayang basahin, and then isabuhay. Ganun lang po siguro. Ang ating Ako, sabihin sa kanila, do you believe in the Holy Trinity? Yan. Oo. At iba kasi yung kanilang ang kanilang belief eh. Si Jesus, for them, is only a man. Yung mga Jehovah. Pero mabalik tayo sa ating topic. No? Ito na. How do you think you would respond to oppression? Question. How does today's message change your view or course of action on this? In what areas of your life do you need God's deliverance? Ask someone to pray with you and consider what steps you can take this week in light of this. Tapos, read and meditate on Luke 4:18 and 19 this week. How can you actively take part in advancing God's kingdom and proclaiming the Lord's salvation? Yan ang ating application questions this week. Nga pala, may dadagdag ako, no? Sa mga nabasa natin. Pinayagan ni Jesus Christ yung legion na pumunta sa baboy. Pinayagan niya. Tapos, pinayagan din niya yung mga taong takot na umalis si Jesus sa kanila, di ba? Sumakay sa boat si Jesus Christ. Pero, bakit din niya pinayagan yung naging nag-change yung taong na-possess na nagbago na. Hindi niya pumayag na sumakay sa boat. Oo nga, no? Kasi gusto niyang sumama kay Jesus. Oo, pero hindi niya pinayagan, di ba? Bakit nga? Bakit nga ba? Bakit nga ba, Papa? Nandito ba yun? Mali. Wala yan. Dito, wala. Wala dito. Hindi. Nandiyan ba? Wala, Papa. Wala. Okay. Oo. Kasi ito, narinig ko na itong preaching na ito, no? At may sinare sa akin. Share ko na lang sa yung natutunan ko doon sa preaching. Ito, ma-amaze kayo kung bakit hindi pinayagan yung tao sumama. Ito, so the man wants to be with Jesus, but Jesus denied because Jesus has a bigger plan for him. Ito naman, makikita natin sa Mark 5:1, Mark 5 verses 18 to 19. Mark 5. Mark 5. Mark 5. Mark chapter 5, 18. 18. Mark 5:18 to 18 to 19. 19. Okay. Ani, nandun ka? Mukhang nakabukas ang Bible. Opo. Mark 5:18 to 19. And when he got into the boat, he who had been demon possessed begged him that he might be with him. However, Jesus did not permit him, but said to him,
Go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how he has had compassion on you. Di ba? Tapos sa Yeah. 20, so the man went away and began to tell in the Proclaim. Decapolis how much Jesus had done for him. And all the people were amazed. Yung Decapolis is malaking lugar to, no? Yes, Decapolis. Yeah, 10 cities. Ngayon, punta tayo, mag-skip tayo sa Mark 7:31. Mark 7:31. Mm-mm. 7. Again, departing from the region of Tyre and Sidon, he came through the midst of the region of Decapolis to the Sea of Galilee. Yun po. Oh. And then tuloy mo. 32. Then they brought to him who was deaf and had an impediment in his speech, and they begged him to put his hand on him. Okay. So, stop tayo doon. Pero mo, pagdating ni Jesus sa Decapolis, mga tao nakapila na para Yes. ask for healing. So, Yes. itong possessed man na delivered na, yun ang sabi ni Jesus, punta ka sa town mo, sa bayan mo, sa Decapolis. At mag-preach ka, sabihin mo sa kanila anong nangyari sa iyo. Hindi naman siya natuto ng scripture, 'di ba? Hindi naman siya natuto na, pero anong malakas na evidence na kaya nawala ng tao sa kanya? Healing, 'di ba? So ganoon din tayo, 'di ba? Yung tayo na heal sa ating kasalanan, 'di ba? We're so excited to tell others, 'di ba? Yun ang ating greatest testimony. Yes. At hindi pwede tayo magsinungaling doon dahil ating personal testimony yun nangyari sa buhay natin. So ginamit talaga ng Panginoon tong lalaki to, itong man na to, unnamed man, na spread ng gospel doon sa kanyang family, friends, and the whole area of Decapolis. Yes. Yun ang purpose niya. Kaya ang demonyo, sa papunta pa lang doon sa Gerasenes, may bagyo para stop si Jesus Christ. Oo, tapos yung possessed man nandoon, 'di ba? So talagang ayaw ng kalaban talagang matuloy yung purpose ni Jesus Christ doon. Pero siyempre sila mananalo. Ang Panginoon pa rin. 'Di ba? Yes. Tama. Tama po. Amen. So gagamitin tayo ng Panginoon as long as we're faithful to Him, kahit saan tayo mapunta. Try to share your own testimony sa sinumang, kasi gagawa ng paraan ng Panginoon na magkaroon ka ng situation na mag-share ka ng yung testimony. Talagang pag-pray mo lang yung gusto mong makapag-witness sa ibang tao na they have to accept Jesus Christ as the own personal Lord and Savior kung ano nangyari sa'yo. Bibigyan ka ng paraan ng Panginoon na makapag-share sa iba. Makikita nila yung pagbabago sa'yo. Pero kung para-para ginagawa mo ng kasalanan, hindi maniniwala ng tao sa'yo. Salamat. Totoo po. So, ito, thank God that in Jesus we have the miracle of deliverance over any form of oppression. Amen. Pray that you would continue to live in the freedom and restoration He has given you. Amen. Pray Luke 4:18-19 over your family. Pray that your community can know God as a miracle worker and draw near to Him. As you pray for miracles, ask God to open the hearts of people to encounter Christ and receive Him as their Lord and Savior. Amen. So let's bow our head and close our Bible study in prayer. Okay? Father God, nagpapasalamat po kami sa mensaheng narinig namin ngayong araw na to, Lord God. Maraming salamat po. Ginamit ninyo si Brother John para mailarawan sa amin ang deliverance na coming from you, Lord God, in all areas of oppression in our life, Lord God. Lord, wala kami dapat natakot kapag kami ay magpailalim sa inyo, Lord. When we surrender our lives to you, Lord God,
and surrender to you, Lord, lahat ng aming iniisip, lahat ng aming gagawin, Lord God. Hindi kami dapat matakot, Lord God, because you are there and you will deliver and you will heal us, Lord, from in all areas of our life. Yes, Lord Lord. God, we pray this Luke chapter 4 verses 18 and 19 in our lives, Lord God. The verses, the Spirit of the Lord is, O Lord, because the Lord has anointed you to proclaim good news to the poor. Lord, you were sent to proclaim freedom for the prisoners and recover the sight for the blind and to set the oppressed free. That's why we continue to praise and thank you, Lord, sa aming buhay. Nagpapasalamat kami sa aming pagsasama-sama. Lord, nililift up po namin sa inyo lahat po ng may kapansanan ngayong araw na to, Lord God. Ang mami ko na masakit ang tenga, Lord God. I pray, Lord, na i-touch niyo ang kanyang buong katawan, Lord God. Heal niyo siya and eliminate the pain in her body, God. Ganon din po si Ate Dolly na meron pong dry eyes sa kanyang mata, Lord God. I pray, Lord, that you will touch her eyes, Lord. You have made the blind see, Lord God. Surely, ang kanyang mata ay inyong mapapagaling, Lord God. Lahat po ng may sakit sa aming grupo, Lord God, na hindi ko po alam, Lord God, nililift up ko po sila sa inyo nang sila po ay maging productive, Lord God, for you, Lord God, makapagbigay-pugay sa inyo. Lahat po, Lord, na may financial issues sa kanilang buhay, Lord God. Kami naman lahat, Lord God, humihingi ng provision. Lord, provision financially, provision for opportunities, Lord God, provision sa business, provision ng strength sa trabaho, Lord God, guidance and wisdom, Lord. Nililift up ko po sa inyo each and every one in our group, Lord God. Lord, lahat po ng unspoken prayers, Lord, dinadalangin din namin sa inyo, Lord God. You know what we need, Lord God, even before we speak it, Lord God. Though you want us to stop and pray and lift it up to you, Lord God, because in so doing, Lord, we're only showing you our faith. Lord, maraming salamat po sa aming pagsasama-sama. I pray, O Lord, na bigyan niyo po kami ng pagkakataong magkasama muli next week, Lord God. We give you honor and glory in all areas of our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po. At maraming salamat, Brother John, for Diyan. You're welcome. Praise God. Thank you. Thank you. Isang picture taking bago tayo maghiwa-hiwalay. Okay. Listener lang kasi ako eh. Listener. Okay, 3, 2, 1. Wait, mali. 3, 2, 1. Ikaw musod. Peace. Oh, nakadilaw yung Alright. Oo nga, no? Mga dilawan kayo ngayon, Nakadilaw pala nakadilaw si Inday at si Boy. Busy pa rin nagluluto. Busy sa kusina. For the Praise snack. God. Okay, alright. you. Until next week, I hope you guys like our Bible Thank you. study today. Next week, Brother John. Thank sana you. lagi-lagi, no? Okay. Lagi, parang may throwback stories. Throwback stories. Sige. Oo nga. Sige, tutuloy ko yun. Thank Tutuloy you natin. po. God Oo. God Sige. Salamat po. Yes. Thank you po. Thank you. Bye, Shirley. God bless. Happy See you in weekend the po. Philippines next year. Bye. Jimmy, see you. Yes.